Takot ang bumalot sa mga residente ng lugar na ito Uy, Jesus! nang biglang umatake ang mapaminsalang hangin. Uy, Jesus! Habang sa video ito naman, ang mga yero nagliliparan na. Ano nga ba ang nakunang pangyayari sa mga lugar na ito? Ang unang insidente nangyari daw sa palengke ng Arakan, Cotabato. At ang video ay kuha ni Angelica, isang tindera sa lugar. Babantay po ako sa tindahan namin nang bigla pong lumakas yung hangin sa labas. Kaya po, lumabas ako sa tindahan. Uy, Jesus! Nang makalabas, noon na raw niya napansin ang pag-ikot ng alikabok. Nabuo siya po na napakalakas at saka tumagal po ng 20 seconds. May sumunod pa pong nabuo at tumagal po siya ng around 10 seconds. Sina Angelica walang ibang nagawa kundi ang magdasal. Natakot po kami nung time na yon kasi baka po lalong lumakas. Noong February naman, isa pang insidente ang nanalasa sa Taraca, Lanao del Sur. Lumipad yung mga bubong namin sa school. Natakot kami. Umiyak yung mga classmate ko kasi ang lakas ng ipo-ipo. Ayon sa tala, sa lakas ng hangin tumama sa lugar, nasira nito ang 15 bahay doon. Ano nga kaya ang tumama sa dalawang lugar na ito? Okay, ito na. Ito ang tanong. Ayon sa scientific at global data, ano ang kinikilalang deadly o nakakamatay na natural phenomena? Isang example, typhoon, bagyo, natural phenomenon. Okay? Okay, 1, 2, 3, go. Disease. 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 Walang disease. sorry. Lightning is correct. Flood is correct. Earthquake is correct. Panlaban ng St. Paul. Lindol. Tagalog lang po na earthquake yun. Tsunami. Tsunami. Walang tsunami. Sayang. Sorry. Tsunami nakamamatay pero wala sa survey. Okay. Infection. Nasabi na yung disease kanina. Ikaw muna. Acid rain. Acid rain. Wala eh. Pareho kayong mali. Ito mga tamang sagot. Lightning, tornado, flood, bagyo o cyclone, earthquake, heat wave, winter, wala kasi tayong winter dito eh, hailstorm, pag-ulan ng yelo. Kapag may severe thunderstorm, posibleng mabuo ang tinatawag na buhawi o yung malakas at paikot na columns ng hangin na bumababa mula sa thunderstorm clouds hanggang sa lupa. Alam niyo ba ang isang buhawi o tornado ay kayang maglabas ng hangin na mas mabilis pa sa isang eroplano? Sa matinding kaso, umaabot ito ng mahigit 300 miles per hour o halos 480 kilometers per hour. Kaya nitong buhati ng mga sasakyan, wasakin ng mga bahay at gawing parang papel ang kahit matitibay na structure. Pero hindi lahat ng nakikita nating pag-ikot ng malakas na hangin ay matatawag na buhawi o tornado. Ayon sa eksperto, ang insidenteng nakunan sa Cotabato ay isang dust devil o mas kilala sa Tagalog bilang alimpuyo. Yung dust devil, maaring magsimula sa maliit, maaari din naman lumaki tulad nung nasa video na actually lumaki siya. So ito yung hangin na nakikita natin na umiikot. Kadalasan yung dust devil nag-i-start siya kapag mainit yung lupa. So kapag mainit yung lupa, yung hangin aakyat. Paakyat yung hangin, tapos nagalaw siya ng konti ng paligid na hangin, pwede siyang umiikot na nakikita nga natin as dust devil. Ang dust devil, bagamat hindi sinlakas ng tornado o buhawi, kaya rin itong magpaikot ng alikabok at magagaang na bagay sa paligid. Samantala, ang video naman mula sa Lanao del Sur, ayon sa kanilang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ang sumadlantaraw na hangin sa eskwelahan ay may tuturing na ipo-ipo o waterspout. Slightly different ang mga ipo-ipo sa buhawi dahil ang mga buhawi or tornado nanggagaling siya sa mga malalaking thunderstorm clouds. At may pag-ikot ng hangin sa loob ng cloud and eventually bababa yan.
papuntang surface. Kung sa lupa bumaba yan, tatawagin natin siyang tornado. Kapag naman sa tubig bumaba yan at humigop siya ng tubig paakyat, tinatawag natin water spout. Dapat talagang sumilong sa isang matibay na shelter, kumbaga. Wala naman daw nasaktan sa dalawang nasabing insidente. Hindi man natin mapigilan ang lakas ng kalikasan. Mas kaya natin itong harapin sa pamamagitan ng kaalaman at maghanda. Uy, Jessas! Ah! Dami mong alam, Kuya Kim! Dito sa bahay na to, napakarami kong koleksyon ng iba't ibang klase ng mga pagong. Meron mga tortoise na nakita niyo na, yun yung mga land-dwelling turtles. At ito naman yung mga aquatic turtles. Itong dalawang to siguro nasa mga 30 years old na ito. Napakatanda na sa akin ito. Ang tawag sa kanila ay alligator snapping turtle. Yung likod nila parang alligator. Medyo maingat tayo dito dahil pag nangagat ito, pwedeng maputol ang daliri mo.